Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumadagdag na subscriber, no? Napaparami na. Okay lang yan sa magkakasama tayo, mga friend. Napanood nyo ba yung press conference nitong si Sara Duterte? Ha? Ako, umpisa pa lang, nawindang na ako eh. Sa totoo lang. Ha? VP Sara Duterte, matapos ma-impeach ng Kamara, I'm okay, sabi niya. 1 hour ago to at maraming nanood sa kanya, no? 34,000 views. Oh. Pakinggan natin. Ang aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Tama na yan. Kaya nga patuloy ang pagbagsak ng trust rating sa'yo eh, di ba? O dahil sa dami ng nagmamahal sa'yo. Mga friend, mga boss, mga ka-warriors, oo. Ako ho ay nawindang dun ho sa kanyang. Umpisa pa lang ho yan na salita niya tungkol sa impeachment. Ha? Na kung para sinabi niya kung sakasakaling ako'y na-impeach na nga eh. Pero sa nasa nasa Senado na, no? Yung mga judges na senador, no? Eh kung sakasakaling matutuluyan siya na makukumbik, no? Eh God save the Philippines daw. Ang lalim, no? Bakit? Bakit? Mga friend. To, tanong ko mga boss para ka magsalita ng ganyan na God save the Philippines, napakalaking kawalan mo sa Pilipinas, ganun ba? Kung sakaling matatanggal ka sa pagka-pangalawang Pangulo? Mawiwindang ang Pilipinas pag ikaw ay natanggal? Yun ang nasa isip mo? Aba, ang kailangan lang boto ng Kamara ay 103, 102. More than double ang bumotong mga kongresista para ikaw ay ma-impeach. No? Sana naman may pakiramdam kayo. Ha? Basahin ninyo mga friend yung comments sa mga vlog dito sa mga napapanood natin ng mga GMA, ABS-CBN, kay Attorney Claire. Nanonood sila eh. Oo. Sana binabasa mo, Sara, yung mga comments ng mga tao dito sa paglabas mo nito ng press conference mo. No? May nagsasabi, God, totoo yung sinasabi mo, God save the Philippines from the Dutertes. Yun talaga yun, no? Para sa akin, yun din ang ano ko yun. Tsaka yun nga, mga friend, mga boss. Tanong lang. O, sana masagot nyo, no? Imposible naman din yung masagot, ang gagaling nyo. Ito bang si Sara Duterte, kung mawawala, matatanggal bilang, mai-impeach, na-impeach na nga, at magiging guilty siya, malaki ba siyang kawalan para magsalita siya ng God save the Philippines? O merong mangyayaring kahindik-hindik pag siya ay natanggal bilang pangalawang Pangulo? Pag siya ay natanggal, tanggal na siya sa Kongreso, sa Senado na lang, no? 24 yan, no? Tsaka sana, kung nung nagkaroon ng prayer vigil parang sa Kongreso para siya ma-impeach to, sana pagdating naman ng trial sa Senado, meron din mga kaparian na magmisa bago yung trial. O, para itong ating mga senador, bumoto sa tama. No, mga friend. At saka ito mga kaso na didinggin sa Senado, wala naman fabricated na kaso dyan. O, yung bribery, may testigo naman. Sarili niyang tao
na binibigyan niya na sobre na may lamang kwarta. Tinatanggi niya na hindi raw siya nagbigay ng death threat kay Bong Marcos, kay First Lady at saka kay Martin Romualdez. Wala raw siyang death threat na binibigay. Tinatanggi niya. Pinapatawag nga siya sa tatanong siya siguro sa NBA, pinapatawag siya, hindi niya rin sinipot. O, di ba? Pinag-intay lang niya. O, yung mga perang ang lalaki na hindi rin mapaliwanag. Yun naman ang betrayal of public trust. O, ba? Maski na, saan ka naman nakakita ang pangalawang pangulo? Maski na halos sagasaan na yung mga mangingisda sa West Philippine Sea, wala man lang sinasabi, maski isang letra. O, nagkakagulo na ang Pilipinas. Di na alam kung paano palalayasin yung mga inchik, yung mga Chinese doon sa West Philippine Sea. O, biglang sasabihin pa ni Marcoleta, wala naman talagang West Philippine Sea, ganun. Parang ganun eh. O, di ba mga friend? Tsaka yan, mabigat yan. Siya sabi rin yung kapatid niya na reloaded daw yung kumbaga sa parang walang basihan yung pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte sa Kongreso. Walang basihan. Putik. Anong palagi? Doon sa mga kongresista, puro tanga, puro bobo. 102 lang ang kailangan, laging doble, more than double na, 218 na raw yata. Oo, kaya lang, hanggang 215 lang. Meron sasabi 216, no? Ang mga bumoto, 103 lang ang kailangan. Sobra-sobra na ho talaga. More than double, oo. Tsaka matagal hong hiniring yan. Napanood ho naman natin lahat kung anong nangyari diyan sa confidential pa ni Sara Duterte. Kung paano niya pinaliwanag na walang liwanag. Paano yung nangyari? Daan-daang milyon. Withdraw sa land bank, papasa kay Acosta, kay Lopez, papasa kay Nolasco, tsaka kay La Chica. La Chica ba yun? La Chica nga yata yun, yung sundalo. Oo, di ba? Tapos wala na. Tapos kinuha na ng Armed Forces of the Philippines yung dalawang sundalo at sila na raw ang mag-iimbestiga. Marami hong nabwisit dahil yun nga. Wala. Siguro, kaya ako malakas pa eh. Malakas pa yung digong, yung Duterte. Naputol dun, di ba? Maski sila Justice Carpio, hindi rin sila sang-ayon. Bakit? Hindi na tanong eh. Yung dalawang sumalo ng kwarta na daan-daang milyon, hindi na tanong eh. Kinuha na ng military, sila na raw asan. Di ba? Yun yung mga kaso eh. Na para ma-impeach ito si Sara Duterte eh. Wala naman fabricated na ebidensya. Hindi kagaya nung kay Laila de Lima, di ba? Ang ginamit na testigo ay mga nakapreso. Eto, hindi ho preso ginamit dito. Sarili niyang tao. Sila Acosta, yung Lopez, yung puro nagkakandahimatay doon. Puro tao niya eh. Yung nagsasabing binibigyan sila ng sobre, tao niya rin. Na may laman 50 mil, may laman 25 mil, tao niya rin. Kaya hindi naman tayo abogado. Pero, ano hong depensa ang isasangga mo dyan? Tsaka yung pagbabantaan niya sa buhay ng mga Marcos sa asawa niya, na kumausap na ako ng papatay dyan. This is no joke. Yun ho ang mga hihiringin sa... At saka yun nga ho, sabi ni Secretary Llamas. 7 ho yata yun, 7. Yung kasong, isa lang doon ang lumusot, guilty na siya. Marami pa hong dadaanan to mga friend. Tsaka yun nga, sabi ni Riamas, pwede siya sampahan pa ng plunder
habang hinidinig yung maski may nakasampa na yata ang plunder, ewan ko pa paano nangyayari, no? Kung anong nangyayari sa Department of Justice ba yun? O Ombudsman, di ba? Sinampa na may sinampa na si Senator Trillanes sinampahan na di ba? Oh, sa Department of Justice, wala pa yata di ba? Mukhang wala tayong naririnig kay kay Senator Trillanes as of this moment di ba? Oh, mga friend. Ang bigat niyan, binitawan ni Sara. God save the Philippines. Puta, kung mawawala ka, God save the Philippines. Anong gagawin mo? Parang nakakatakot Kalat niya, yung bata mo Gigirahin, magre-revolusyon kayo, magkakapatid. Gagawa kayo ng talagang God save the Philippines putik yan Kung matatanggal siya, God save the Philippines. May gagawin sila. Di ba? May gagawin sila para sabihin niya yun. God save the Philippines. Oh, di ba? Kumpara mo naman to 3 taon na to, magtatatlong taon na yata itong administrasyon ni Bongbong di ba? Kumpara mo naman doon sa administrasyon ng tatay niya. Oh. Ha? Mukhang malayo. Ha? At least to si Bongbong wala naman salitang mga patay, wala naman, di ba? Tsaka yun nga, sabi niya ako patayin ko lahat yung mga adik. Asa na ngayon? Mismo sa Davao, marami pa ring adik. Oh. Kapulisan, nagpa-positive, mga empleyado ng Davao. 37 yata yung positive Oh. Di ba? Wala mga friend. Nakakatakot mga friend, sa totoo lang. Yung binitawan salita na ito. Yan ang aabangan natin. Kung ano ang mangyayari sa Pilipinas kung siya makukonvict ng Senado. Pero doubt ako dyan. Totoo lang, doubt akong makukonvict yan. Sa Senado, mahihirapan yan. Sa ngayon, mahihirapan. Ewan ko, kung yung mga botante, malalaman ang gagawin nila, kung sino ang kanilang iboboto sa darating na eleksyon, no? So, ang bola wala sa Senado. Nasa kamay po nating mga botante. Ang pagboto. Yun lang yun. Nasa atin pa rin, di ba? Tsaka itong mga impeachment na ito, nakakapanood ako nito Hindi yata nako-cross-examine yung mga judges. Kasi judge nga Basta sasabihin nila kung bakit no sila. Magbabasa yan. I vote no. Lista, no. Sabi naman ng isang senador, I vote yes. Yes. Ganun yan walang kukustyon sa mga kung anong niyan. Wala. Ganun yan. Ha? Hindi kagaya ng korte na pag natalo ka sa pwede ka umapila sa Court of Appeal, pwede ka umapila sa Supreme Court. Diyan wala Tsaka pero natandaan nyo yung kay ERAP. Kay ERAP yung pagkabubukas ng Jose Velarde account. Nanalo doon yung no. Ang gusto mangyari nung mga nagbotohan yes or no, kung open the envelope or no. Nanalo yung not to open the envelope o nagsaya yung mga tauhan ni ERAP, yung mga kabig ni ERAP. Pero 1 point lang yata 1 point lang. Numbers game nga At yung mga senador na bumoto ng yes, nag-walk out and the rest is history. Yun na, nagkagulo na
Sakali na ho nagkaroon ng butuhan at nadisgrasya na si Erap. Yun ho nangyari dun eh. Oh. Si Davide yata nun eh. Dano, Hebet. Sumayaw si Ureta. Aquino Ureta. Sumayaw yung babae. Tapos, nag-walk out na yung mga nabumoto ng yes. Oh, tapos na. Oh, sa karsada na. Oh, natalo si... Pero taong bayan pa rin ang nagpalipad kay Erap. Nagkaroon ng People Power 2. Yun. Ha? Pero actually, panalo si Erap. No vote, Hebet. Sabi ni Davide. Oh. Tapos bandang huli, lumalabas na si Erap sa TV. Oh. Payag ako, sabi ni Erap. Nabuksan ang envelope. Pumapayag na ako. Wala na. Natapos na. Nagwala-wala na yung mga tao. Resign, Erap, resign. Oh, patalik siya. Wala nangyari. Diba? Oh. Ganun ho nangyari dun. Ha? Kaya eto, iba ito. Mga friend, ha? Putik. Ewan ko, ha? Pero may bantaho yan. God save the Philippines. Yun lang ang masasabi ko, sabi niya. Ha? Lumabas, yun pa sasabihin niya, God save the Philippines. Oh. Ha? Hindi ko naman yung mga iba mga tanong kung tatakbo ka ba presidente. Hindi. Yung iba naman, hindi niya sinasagot yung mga tanong. Oo, ganun. Oo. Magkulab na tayo. Sakit sa ulo to, si Sara Duterte. Oo. Yung si Basti naman, meron man siya sabi na ang isang hayop pag nasukol, lalaban, ganun. Pag nasusukol daw, parang ganun ang mga salita ng magkakapatid nito Oo. Oh. Rebellion no? Yun ang no? Si Basti naman hindi itong ginawa ninyong ito hindi magiging pabor para sa gobyerno. Oh. Yun naman ang sabi ni Basti. Ito namang isa, si Sara, God save the Philippines. Puta may mangyayari, no? May mangyayari. Kaya yun, no? Gigirahin na tayo ng China, ganun ba yun? Baka, God save the Philippines, Oh. Kung sasabi mo people power, kukuha sila ng people power, wala naman. Katagal na sila nagpi-people power, maisog, wala naman nangyayari. Diba? Wala nga pumupunta. Bumaho lang yung EDSA. Sabi ni Nyolo, doon pa tumatay. Nyolo. Parati ko pinapanood si Nyolo, nakatawa ako sa ano na yun. Kaya walang mukha pero mataba pala, nakita ko sa rally ng Iglesia ni Cristo No, andun siya. No. Pero magaling magaling. Magaling siya. Siguro dating reporter yan, no? Tsaka parang may contact siya Ka-text daw niya sila Dan Fernandez no? Mga boss, tayo hindi. Gaan lang tayo, nagbabase lang tayo sa mga napapanood natin, ba? Kagaya ngayon, yan nga yung napanood natin. Kayo ba? Ano ba ibig sabihin? Sige nga. God save the Philippines? Bakit? Ano ba? Nung nag-resign ka nga sa DepEd, wala naman nangyari sa DepEd dating windang na yung DepEd nung nag-resign ka. Naki-Angara ngayon. Ayun, ewan ko, hindi pa nagsasalita si Angara. Hindi ko pa naririnig si Angara kung wala pa siya sinasabi sa kanyang nadatnan sa Department of Education Wala pa parang never heard ako si Angara Oo, wala pa ako naririnig. Na sinasabi ni Angara tungkol sa kanyang nadatnan. Ha? Lord, bigat mong bumitaw, Sarah. God save the Philippines. Bakit? Napakalaki. Alam mo, para magsalita ka ng ganyan, mga friend, napakalaking kawalan mo na ikaw itinapon ka ng Pilipinas, ng gobyerno. Ganun ba yun, Sarah? Napakalaking kawalan mo para sabihin mo, God save the Philippines? Puta.
Tsaka yun, umaasa siya na maraming nagpapasalamat ako sa pagmamasuporta sa akin, mga ganun ganito. Pabagsak na nga ang rating niya, di ba? Oo. Sa survey niya, baksak na rin eh. Oo. Pabagsak ng pabagsak. Oo. Ewan ko sa kanya kung saan niya nakakuha yung God Save the Philippines. Para magsalita ka niya, napakagaling mo na politiko. Mahal na mahal ka ng tao at ikaw ay tinatapon ng gobyerno. Mana pa kung si Leni Robredo ka eh. Si BP Leni Robredo ka eh. Pwede mong sabihin niyan, God Save the Philippines eh. Ba? Magkulab na po tayo mga boss. Kasi si Leni Robredo, bukod sa wala siya dynasty, wala siya ninakaw. Wala siyang nagtrabaho. Napakaliit pa ng pondo niya. Oh, inapi-api pa siya. Kung ano-anong ginawa sa kanya, di ba? Yun ang talagang God Save the Philippines, di ba? Ito yung isang comment to. Indeed, God Save the Philippines from Duterte. Yun mga dyan, comments. Ay nako. Mag-comments din kayo mga friend ha. Dito sa sinabi nito, Sara Duterte na pag siya natuluyan, God Save the Philippines. Na-impeach na siya. Ngayon sa Senado naman. Tingnan natin. Napakarami raw mga abogadong gusto siyang tulungan. Nagdidepensa siya. Paano mang ididepensa? Ewan ko, hirap no. Wala namang inimbentong kaso eh. Lahat ng ikinaso sa kanya, puro galing sa kanya. Hindi niya may paliwanag yung kanyang, paano niya inubos yung 125 million in 11 days. O 600, yung mga perang pagka-withdraw sa, pinasa kay La Chica, tsaka kay Nolasco, nawala na. Wala ring closure doon. Kaya nga maraming nabuwisit doon sa Quadcom na yun, biglang, kung kailan yung padiin na biglang, tang! Cut! Walang closure. Hindi na tanong yung La Chica sa Nolasco. Yung tumanggap ng daan-daang milyong piso. Kas. Nakalagay sa mga bag di ba? Magkulab na tayo. Sakit talaga sa ulo to si Sara Duterte. Parang kung gumalaw siya, parang inapi siya ng administrasyon ni Marcos. No? Parang aping-api silang mga Duterte sa gobyerno ni Marcos. Yun ang ewan ko. Magkulab na tayo, mga friend. Basta yan, pag yan, hindi natapos ni Marcos yan, siya matatapos. Yun lang yun, mga friend. At pag lumusot yan, at hindi yan na-guilty sa Senado, yun na lang, dasal na lang, ha? Paano nangyari? Yun ang tanong doon. Erin Barrela, shout out. Road to 25k subscribers. Malayo pa yan, friend. Testing ko, shout out Ayos na. Dumating na ang inaantay natin. Pag dinampot na ang mga demonyo, magpapaputok ako ng kwitis. Patay tayo dyan. Testing ko ulit Paano pa magkakabangon ang mga yan? Ibabaon na sila ng todo ni BBM. Ubus na ang mga Duterte. Isa na lang ang choice nila kung hindi ang gumawa ng gulo. Yun. Baka yun nga gagawin. Kaya God Save the Philippines, sabi ni Sara. Di ba? Librado Dubigo, shout out. Blessed madaling araw ng Webes. 1:42 AM watching from Edmonton, Albuquerque, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat lang malusaw ang mga Dutertaning. Salot lang yan. Lecheng Hinduropot. Testing ko ulit Karox, tama kayo. Kaya tahimik na si Digong, nagpaplano ng tumakas. Hindi. Limbrado ulit Thank you Lord. Marami na ang mga nangangatog. Mga DD handa lang kayo. God works in a very mysterious way. ICC na ang kasunod. Diba? Michael Edwin, shout out. Friend Mike K 54 254 K lang naman kasi. Karoke, pareho tayo.
Okay lang kahit after election na ang impeachment hearing sa Senado para wala na sila Bato at Bongo. Ito natin alam yan, kay mo naman, minsan mahiwaga ang Comelec, ang butuhan. Ha? Kalat ni Baya, shout out ah. Hello, keep warm at magpakabait ka palagi ha. Sino yun, Kalat ni? Manuel Gaurano, welcome to the club. At last, the questionable bank account will be opened during the impeachment trial of Sara Duterte. All of Trillanes expose will be proven about the legal hidden wealth of the Duterte family. Sana nga, Manuel. Ha? Kalat ni Baya ulit. Good afternoon, Kasani Nax. Early bird tayo ngayon. Ha? Ganun pa man. Kurutin mo na silang pinong-pino, Kasani, sabi niya. God bless your family. God bless, Kalat niya. Camelia. Celia Messina. Welcome to the club. Mga nanggugulo sa ating bansa ang mga Duterte. Lalo ito. Itong mga binibitawan salita nila ito. God save the Philippines. Putik, ano yun? Malalim yun. Roelio Damaso, welcome to the club. Sir Roque, tablado lahat senador na yan. Bukod lang kay Senador Risa. Oh. Kalat ni ulit oh. Gubat ako rin, Kasani. Palagi din ako sa gubat. Pero hindi sa Sorsogon. Patay tayo dyan. Gubat na naman yan. Roelio Damaso ulit oh. Si Atras ay Pastor Kuno. Pastor nga daw siya eh. May laki pa nga yung cross niya dito eh. May suot-suot siya cross eh. Rodolfo Tobilia, shout out. Good PM sir, medyo nahuli tayo. Florante Diraya, shout out. Lahat ng mga senador na kakampi ng mga Duterte ay magagaya rin kayo sa pamilya Duterte pagdating ng panahon dahil pinili nyo ang kasamaan. O, diba? Walang kwenta sa kanila yan. Basta importante, kwarta. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Good evening, Sir Rox. Okay na ma-impeach na si Sara sa Kongreso. Pero ang huling bola nito, nasa Senado pa rin, Sir Rox. At di pa sigurado kung yung mga pro-China at pro-Duterte ay magdidesisyon na ma-impeach yan. Oo Siyempre, mag-i-eleksyon pa nga, kaya alanganin yan. Pero kung matino kang senador, pipiliin mong ma-impeach yung mayabang na Sara. Anong sabi mo, Elizabeth? Kung matino. Ilan ba matino dyan? Ha? Elizabeth Iscari ulit. Oh. Dapat talaga, Sir Rox, magbago na ng requirements sa Comelec na yan. Dapat yung karapat-dapat naman, yung may alam sa batas at maganda ang background. Hindi tama yung basta Pinoy ka lang at marunong kang bumasa at sumulat. Tama na. Kaya yung mga elected ngayon sa Senado, porkit sikat, ay nako, pwede na. Kaya ito, lubog pa din ang bansa natin. Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth ka. Bong Tupa, shout out. Taguan Blues na yan. Papuntang biyaheng China na. Di ba? Joseph Song Kayawon. Joseph Song Kayawon. Welcome to the club. Si Villanueva, maski sa malayo kung lugar ako, uuwi ako para lang botohin yung sibak kasi anti-corruption. Pero ngayon, di na ako boboto sa kanya. Naging pipi at bingi siya sa pagkampi sa mga Duterte. Magkano kaya? Ayaw, patay tayo dyan. No comment. Shirley J. Sir, shout out. Nananakot na naman ito si Bastay na ito. Ito talagang mag-aama na ito, piling sikat pa rin. Makabanta laging wagas. Kung wala kayong pera, may susunod pa ba sa inyo? Ay nako, makikita mo talaga ang taong masama ang ugali. Ganyan ang mga attitude. Magandang hapon po sa inyo, Karox. Sana maliwanagan na rin ang isip ng iyong hipag. Mahirap ang taong sugapa sa kwarta. God bless us all. Ako, Shirley. Yan din ang dasal ko. Pero sana.
Ay nako. Mundo Cheng, shout out. Tama lang sinabi ko, lahat ng sinulid ay may dulo. Kaya nadulo na sila. Ha, Tol Roque? Meron ba naman kasing sinulid na walang dulo, di ba, friend? Mundo Cheng ulit, oh. Hindi pa rin tayo dapat magsaya hanggang hindi na-aresto. Siyempre, talagang ganyan. Ted, oh, shout out, Ted. Tama yan. Iba daw kasi ang International People Tribunal sa ICC. Nasa ICC pa rin ang desisyon. O, magkaiba ba yun? O, pero papunta na yun doon. Kasi, international din, di ba? International People... International People's Tribunal, di ba? International din. O, kaya no? International Criminal Court, di ba? Parang gano'n din, di ba? O... Mundo Cheng ulit, oh. Hindi tayo dapat hindi pa inaaresto si Digong, pati na rin ang dapat managot si Bongo Bato, mga general. Ganon din si Sara hanggang hindi tinatanggal sa pagka-pangalawang pangulo. Doon lang tayo nananalo. Totoo yan. Ha? Mundo Cheng ulit. Hindi papayagan ng ating Panginoon na manaig pa ang mga pananakot at kapangyarihan ng pera ng mga Duterte. Sana po, Panginoong Jesus. O, di ba? Ramon Valencia, oh. Bossing, totoo yung karma. Ang susunod na kakarmahin yung mga nakinabang at nakapaligid sa mga Duterte. Lapit na yan. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, baka ang mga susunod na araw ay may sakit na rin si Digong at naka-wheelchair at neck brace. Dapat nga dyan, gwardiyahan na baka makatakas pa eh. Yun nga eh. Ramon Valencia ulit, oh. Dapat sa mga botante, yung hindi pumirma ay huwag iboto. Ibig lang sabihin na pabor sila sa korupsyon. Kaya walang pag-asang umunlad ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Federico Mandak, shout out. Karox, bakit wala pang mainstream media yung balita na guilty na si Digong sa ICC? Legit kaya yan? Sana nga totoo yung balita na yan. Kung sa June na nga ang impeachment case si Sara, matalo man si Bato at Bongo, ay pag minalas-malas tayo, ay pumasok si Boom Tarat-Tarat at Ipe. Wag naman po sana, Lord, alanganin pa rin. Patay tayo dyan, no? Diba? Mary Ruiz, shout out. Duterte, you are now paying your sins. Oh, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Good news po, Karoke. Piyesta ng buong Pilipinas yan. Yahoo! Totoo nga. Pero alam pa rin mga to. Kung niloloko na lang nila sarili nila, no? Marami pa rin daw naniniwala sa kanila. Ewan ko. Nomer Dulay, welcome to the club. Yes, sa wakas, huhulihin na si Dutay at ang kanyang mga alipores. I'm Lorena Urig. Welcome to the club. Good for the Duterte's bad karma. I'm Lorena Urig ulit. Oh. No to Duterte's, no to pro-China, no to mga trapo na Senado. Di ba? Greggy Reyes. Welcome to the club. Impeach na si Sara. Lugi na malaki China. Greggy ulit. Oh. Baka naman taguan na ni Kibuloy si Digong. Greggy ulit, oh. Tama. Pasakit ng ulo, kailangan pa matalo eleksyon. Nga. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, sabi ni Marco Lelat, wala daw West Philippine Sea. Bakit hindi siya magtanong sa mga kakulto niya na mga seaman kung totoong walang West Philippine Sea? Sila na ang makakasagot niyan kasi nasa world map yan sa radar ng barko at sa GPS, Global Positioning System. Alam na mga marino yan mula sa kapitan hanggang sa deck cadets. Kamusta na lang sa buong Karoke Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon. David Alin Mendoza ulit, oh.
Arox, baka po yung pasabugin ni Sara Jing ay yung pandaraya na ginawa nila noong nakaraang eleksyon. Total naman ay impeach na siya. At kung makonvict naman sa Senado ay ibubulas-las na nila ang pandaraya nila doon. She was nothing to lose anymore. Totoo yan. Wala na natin. Gilbert Kaloloy, welcome to the club. Kung gusto natin na makumbik si Sara, wag nating iboto ang mga sumusunod. Bato, Go, Villar, Tolentino, Revilla, Lapid, Cayetano, Tulfo. Yun. Hindi talaga mabuboto siguro yan. Maraming zombie. Ted, shout out Ted. Sana madali na rin ang ICC na mag-guilty si Digong at sa kanila para mapadalhan na ito ng warrant of arrest ng ICC. Mukhang ano eh. May sinasabi si Secretary Llamas eh. Meron siya sinasabi tungkol sa buwan ng Abril. Pero ayaw niyang tukuyin kung ano yung may darating na buwan ng Abril. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out. Emans Caloonanak, shout out. Noel Rosuelo, shout out. Pogi. Muli po ay bumabati at kumakaway po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic na po today, Sir Rox, happy to hear about the first step for the impeachment case. At least po nagpapatunay po na mas marami po ang nasa panig ng katotohanan. Kung yung susunod naman po nasa linya ng mga maghusga, alam naman po natin mga kapatid na ang mga diehard po magpapakitang gilas doon sa kanilang kinakampihan dahil sa utang na loob. Yun nga. Siyempre pa, nangunguna po dyan ang pambansang bobo ng bayan. Alam mo na, siyempre kung sino ka. Kasama din po sa line-up yung mga apostoles ni Judas, si Barabas at Hestas. Patay tayo dyan. Diyan pa lang po si Rox, taob na ang bangka. Paano pa yung mga kasama din po nila na mga halang din po ang bituka at mga wala talagang konsensya. Yun ang sinasabi ko nga dyan, Tia Deli. Si Rox, uwian na. Ayan na. Kasi may nanalo na po kahit di pa nag-uumpisa ang round ng labanan ng pula at puti. At naamoy ko po talaga si Rox. Kapag itong si Madam Sapak talagang natalo sa laban, parang meron po siya talagang malupit na bombang pasabugin. Yun na nga sinasabi niya. Tia Deli sinabi na niya. Kaya God save the Philippines. Puchak yan. Magbigay ka ng komento ngayon, Tia Deli, paano mo hihimayin niyang, na pag ako na-impeach na, pag ako'y na-guilty pa at natanggal sa pangalawang Pangulo, God save the Philippines. Putik yan. Anong gagawin mo? Nakagimbal-gimbal. Hindi ka naman kawalan. Ano ba sa palagay niyo mga friend? Kung matatanggal ba si Sara Duterte, kawalan ka ba sa Pilipinas? Para sabihin mo yung God save the Philippines. Kung minsan mananalamin ka naman. Siguradong magigimbal po ang lahat. Kaya tayo po si Rox, abangers na lang sa mga malupit na ganap at sa susunod na pong kabanata. Yun nga mangyayari niyan, Tia Delic. Tedo, pumirma si Abante, kaya lang paatras ang pirma, kaya di mabasa ni Toto Kausing. Ganon, nabasa ni Kausing na ang pumirma kahapon sa impeachment ay di niya mabasa ang pirma. Ito daw ay magnanakaw kasama si Atras Abante. Patay tayo dyan. Prince Shervin ulit Kaya po malakas ang loob ni Madam Sapak kasi marami po siyang kakampi sa Senado. Kaya para po doon sa mga Judas, huwag niyo pong kalilimutan mga sir, mga madam, di po natutulog ang Diyos. May katapat pong karma ang lahat po ng paghuhudas nyo sa kapwa nyo Pilipino at sa ating inang bayan. Hindi po araw-araw Pasko. Lahat po ng masama may katapat na parusa at meron pong wakas. Kung di pa rin kayo nakukonsensya,
O di bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit kayo. Pwede, mga leche. Dapat lang talaga kayo pagbuhol-buhulin ng itapon sa dagatang apoy, mga buwisit. Pwede, kinam. Ang ganito. Ted ulit narinig ko kay Mike Abe, nakakasuhan ni Garcia ang tumanggap at nagbenta ng boto ngayong eleksyon. Sino kaya ang kawawang makakasuhan? Yung bayad na di sapat o yung kalaban ng manok ni Garcia? Naku, Ted! Nung nakaraang eleksyon, Garcia, naka-televise na yung bayaran, bayong-bayong na pera, wala ka naman nakakasuhan maski isa. Ha? Buti pa si Garcia, huwag ka na umimik. Oo. Ano, ba't naniwala pa siya? Arnold pa si Diego. Sir, konting panahon lang naman ang darating na buwan ng June para mas sigurado. O, diba? Faith and Trust, shout out sa Rox. Taimtimpong dasal dahil ang kalaban ay mga evil. Totoo yan, Faith and Trust. Underbelly, shout out. Impeach Sara Duterte. To Underbelly ulit Mabuhay ka, Roque Expectation. Salamat, mabuhay ka rin. Cats Hill, welcome to the club. Whatever happened, ang importante, alam ng buong mundo na na-impeach si Sara with an overwhelming 251 votes of the House of Representatives. It shall be recorded in the annals of Philippine history. O, diba? Totoo yan. Tama ka dyan, Cats Hill. Una-unahang Vice President. Taki mo, Vice President ka lang, may impeach ka. Nakatambay ka lang naman. Spare tire ka nga lang eh. Kung bakit sa lahat ng Vice President, ikaw maraming rest house. Marami kang kung ano-anong inuupahan. Kung ano-anong pinakamalaki sa lahat ito eh. Na Vice President na confidential fund at kung ano-anong daang milyon ha. Ay nako. Tapos sasabihin ninyo na politically motivated, hinaharas kayo. Wala namang Laila de Lima ba kayo? Ha? Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Jesus Christ, maraming salamat po at gumana po ang batas ng ICC. Ano po problema ni Bato? At Apo, di isama ni sa lugar na pupuntahan niya para madali siyang madalaw ng mga apo niya. At ito naman pong si Sara, ano po ang pasasabugin? Baka utot niya. Totoo. Hindi, God save the Philippines. Buta. Mabigat yun. Faith and Trust. Sir, okay. Ito ang punishment ng ICC pag napatunayang guilty. What punishment can the ICC give? Judge considered all evidence, then issue a verdict, and when there is a verdict of guilt, issued a sentence. The judge can sentence a person to up to 30 years imprisonment, and under exceptional circumstances, a life sentence. Verdicts are subject to appeal by the defense and by the prosecutor. Ganun ba yun? Chupista Bunao. Paano kung makalusot ang mga tuta ng mga Duterte? At kung sa June pa po itutuloy ang impeachment, di marami pa rin ang hindi sasang-ayon sa impeachment ni Sara D. Na di mo mawari kasi po, sa dami pa rin ng bubutanteng bukod pa doon sa baka mamagic ng resulta ng botohan. Kaya po naman dalangin sa Panginoon Diyos po natin lahat na wag na po nawang maulit pa ang nangyayari noong 2022 election. Hindi lang naman ikaw nagdadasal, tayo lahat ha. Chupista Bunao ulit Aba talaga po namang inaamin ko minsan, naging bobo po ako sa pagboto kasi po noon. Talamak ang mga rapist. At di ko po naman alam na aabuso ang matandang Duterte.
at kanyang mga anak sa kanilang kapangyarihan. Kaya po ngayon, utak at puso ko na ang aking gagamitin sa darating na eleksyon. Si God na po ang bahala sa butating hanggang ngayon ay mga mistulang mga zombies pa rin sila. Salamat po sa pagbasa ng aming mga comments. 3JCO po. Good news yan, Sir Roque. Ang tanong, sa Senado, makumbi kaya ang hitad, Sir Rox? Kung naniniwala ka, my friend, sa milagro, yun ang aasahan natin. Miracle. Xerox, ito naman ang hula ko. Anong hula pa? Naging manghuhula na ako ngayon. Ang hula ko, hindi matatapos ang hearing sa Senado kasi mag-resign na si Sara. No! Mali. Kasi pag tinuluyan siya sa Senado, hindi na siya makakakandidato kahit saan posisyon. And she cannot hold office at all anymore. So, anong mas mainam? Mag-resign at pwede pang makabalik sa politika o magpatuloy sa hearing sa Senado? At baka tuluyan na siya na mga senador. Kahit pa sabihin mong marami siyang kakampi sa Senado. Number scheme yan. Kaya alam niya ng Malacanang at natural alam nila ang gagawin para yung number ay favor sa Malacanang. You know what I mean, Sir Rox? Alam mo, makalusot man siya sa Senado, yung mga isasampang kaso sa kanya, graft and corruption, plunder, at kung ano-ano pa, pag nagildi siya ron, puro Nobel yun. Pag nakakulong siya, di ano na siya, convict siya, di na rin siya pwedeng tumakbo in any position, di ba? Kaya nga ito si, nakakuha lang executive clemency ito si Kim Mo, kaya nakatakbong senador, di ba? 3J show po ito. Sa aking palagay, din, Sir Rox, hindi mananalo si Ipe, Bumtarat-tarat at si Bato. Kahit pa may tendency ng dayaan. Alam din yan ng mga Malacanang sila pa. This election is a defining moment ng mga Marcoses. Kung kayang gumalaw ng mga Dutch kasama ang China, pahuhuli ba naman si BBM? Alangan namang si Dutch lang ang marunong mandaya at manakot. Laban kung laban, mas maraming kakampi si BBM kaya sa mga Dutch. Kasi sabihin mong marami pa rin mga DDS, outnumbered pa rin sila sa mga BBM, Dilawan at Pink. Plus yung mga nagising na mga DDS dati. May mga dating DDS na namulat at lumipat na kay BBM, pero wala kang nabalitaan dating BBM na lumipat kay Digong. Si Victor Rodriguez, hindi naman talaga BBM yan. Diba? Totoo yan. Cat's Hill. Okay. Sabi ni Cat's Hill. Sorry, correction. It's 215 votes for the House of Representatives for Sara's impeachment. Hindi. Mahigit pa. Maabot yata ng 225 Ayon kay Ronald Llamas, Cat's Hill. Marilo Pabiano. Good day po muli, Tay. At sa mga ka-warriors, ayoko na maging isang politician kung ang magiging kapalaran ko ay tulad ng mga Dutertes. Lesson learned. Magtanim ng kabutihan upang umani ng siksik liglig at umaapaw saan mang anggulo ng buhay. Ito yan. At masarap lumisan sa mundo na puro kabutihan ang nagawa kaysa naman nakahimlay na nilalait pa rin ng mga dirawang kasamaan. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Pero po tayo, maraming reaksyon kina Senator Laila at Senator Drilon na hindi pwedeng ibinbin ng ganun katagal kapag naipasa ng Senate. Sa ibang senaryo po tayo, if ever nga sa bagong set ng senador ay lumusot si Tulfo Binay Villar Rebelieme Cayetano, hindi magiging sigurado makumbik si Sara. Well, nawa nga po ay manaig ang wisdom sa kabutihan ng mga magiging judge na senador. Bawal ang hindi pinag-aralan
ang evidence basta na lang nagdi-decide na hindi guilty. Kasi nga, puon nila. Totoo yan, naka. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos nak, shout out. Mission accomplished mga boss. Oo. Magbigay ho kayo ng ako natakot ako diyan. Oo. Ano kaya ang mangyayari? Ano to takutan? God save the Philippines? Medyo pag-aralan ho ninyo mga ka-warriors kung ano ho ibig sabihin ni Sarah. Para sa akin, ewan ko sa inyo, kung ako, hindi siya kawalan Maski na matanggal siya di ba? Ano bang dapat panghinayangan sa kanya? Yung sumutulong siya sa buryal, tsaka gamot. Ngayon, sabi niya, wala na akong pambigay sa buryal kasi tinanggal na nila. Huwag na ho kayong punta sa akin para sa mga namatayan at saka sa mga gamot. Kasi tinanggal na nila. Wala na. Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Magandang hapon po muli. Ay, Lord. Oy, Jan Dimango, my friend, shout out. Busy yata si Jan ha.